Magandang araw, mahal kong kaibigan, at maligayang pagdating sa ating espasyo ng pag-asa at pagbabago. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan saan ka man naroroon sa mundo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na malalim, isang mensahe na madalas nating hinahanap sa mga panahong tayo ay nasa gitna ng pinakamalaking pagsubok sa ating buhay. Isipin mo ito, ang bawat hirap, bawat kirot, bawat pader na sa tingin mo ay humaharang sa iyong daraanan ngayon ay hindi lamang isang hadlang. Hindi ito isang tanda ng parusa o ng kabiguan. Sa katunayan, sa likod ng bawat problema, bawat sakit, at bawat pagkadapa, ay may nakatagong mahalagang mensahe. Isang lihim na mensahe ang naghihintay na iyong matuklasan. At ngayong araw na ito, sisikapin nating basahin ang mensaheng iyon, sama-sama nating tutuklasin ang mga aral at biyaya na nagtatago sa dilim ng ating mga pinagdadaanan. Kung nararamdaman mo na parang nakaharap ka sa isang malaking hamon ngayon, kung pakiramdam mo ay nasa ilalim ka ng isang mabigat na pasanin, kung ang puso mo ay may tanong na, bakit ako, kailan ito matatapos, o may pag-asa pa ba? Kung may bahagi sa iyong kaluluwa na nananabik sa kasagutan at kalinawan, kung tumatawag ka para sa gabay sa gitna ng iyong mga pagkalito, kung ang mensaheng ito ay tila nagsasabing, para ito, kung nararamdaman mo ang tawag na ito, manatili ka sa akin. Dahil ang mensaheng ito ay para sa iyo talaga. At sa pagtatapos ng video na ito, sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng isang bagong pananaw, isang bagong lakas, at isang bagong pag-asa na magtutulak sa iyo upang harapin ang kinabukasan na may tapang at pananampalataya. Handa ka na bang tuklasin ang lihim na ito? Marahil, sa mga sandaling ito, nakikinig ka sa akin habang nasa gitna ka ng isang malalim na pagsubok. Baka nag-aalala ka sa pinansyal, baka may problema ka sa pamilya, baka nakakaramdam ka ng matinding kalungkutan, o baka may sakit ka na humihila sa iyong pababa. Alam kong masakit. Alam kong nakakapagod. Alam kong nakakadismaya. Marahil ay naiisip mo, bakit nangyayari ito sa akin? Hindi ba ako sapat? Hindi ba ako karapat-dapat sa kapayapaan at kaligayahan? At sa mga sandaling iyon, ang daming tanong ang bumubulabog sa ating isipan, hindi ba? Ang pinakamalaking tanong ay madalas na ito, ano ang kahulugan ng lahat ng ito? At minsan, sa sobrang bigat ng ating nararamdaman, nakakalimutan nating tingnan ang mga bagay sa mas malalim na paraan. Nakakalimutan nating ang bawat pagsubok ay may layunin. Ang bawat hirap ay may tinatagong hiyas. At ang bawat pagbagsak ay isang pagkakataon upang bumangon ng mas malakas, mas matalino, at mas may pag-asa. Gusto kong magbahagi ng isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang matandang manggagawa ng ginto na nakatira sa isang liblib na bayan. Maraming beses na siyang naghukay sa ilalim ng lupa, naghahanap ng mga ginto. Ngunit sa bawat paghuhukay niya, laging bato ang nakikita niya, lupa, at puro putik. Nakakadismaya, hindi ba? Madalas siyang mapagod, sumuko, at magtanong sa kanyang sarili, may ginto ba talaga dito? O nag-aaksaya lang ako ng oras at lakas? Ngunit sa bawat pagkadapa, may isang bagay na laging bumubulong sa kanya, isang bulong ng pag-asa na nagsasabing, magpatuloy ka. Nasa malapit lang ang ginto. At iyan mismo ang nais kong sabihin sa iyo ngayon. Sa gitna ng iyong mga pagsubok, naroon ang iyong ginto. Hindi mo lang ito nakikita sa ngayon dahil natatakpan pa ito ng lupa at putik ng hirap. Ang unang sikreto na nais kong ibunyag sa iyo ay ito, ang bawat pagsubok ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon mula sa Diyos, mula sa universo, upang tumingin ng malalim sa iyong sarili at sa iyong buhay. Isipin mo, sa mga panahong maayos ang lahat, madalas tayong maging kampante. Hindi natin gaanong pinapansin ang ating paglago. Ngunit kapag dumating ang pagsubok, kapag may dumating na bagyo, doon natin tunay na nakikita ang tibay ng ating pundasyon. Doon natin natutuklasan ang mga bahagi ng ating sarili na hindi natin alam na naroon. Ito ang imbitasyon para sa upang hanapin ang lakas na alam mong nasa loob mo, ang karunungan na nasa iyong kaluluwa, at ang pananampalataya na maglilipat ng mga bundok.
Ang pagsubok ay hindi isang pader upang harangan ka, ito ay isang pinto na magbubukas ng bagong kabanata sa iyong buhay. Nakarinig ka na ba ng tungkol sa isang punong kahoy na tumitibay dahil sa malakas na hangin? Kung ang isang puno ay laging nasa lugar na walang hangin, ang mga ugat nito ay hindi lalalim, hindi ito magiging matibay. Ngunit kapag dumaan ang bagyo, ang puno ay kailangang kumapit ng mahigpit. Kailangan nitong palalimin ang mga ugat nito. At sa bawat pagsubok na hangin, ang puno ay nagiging mas matibay, mas matatag, at mas handang harapin ang anumang bagyo sa hinaharap. Ganyan din tayo. Ang iyong mga pagsubok ngayon ay hindi upang sirain ka. Ito ay upang palalimin ang iyong mga ugat, upang patibayin ang iyong pundasyon, upang gawin kang mas matatag kaysa kailanman. Ito ay para maghanda ka para sa susunod na antas ng iyong buhay. Ngayon, may isa pang lihim na mensahe. Ang mga pagsubok ay nagtatago ng mga aral na hindi mo matututunan sa anumang aklat o kurso. Ito ay mga aral na natututunan lamang sa pamamagitan ng karanasan, sa pamamagitan ng pagdanas ng kirot at pagkatapos ay paghahanap ng paraan upang bumangon. Sa mga panahong puno ng hirap, doon mo tunay na natututunan ang halaga ng pasensya, ang kapangyarihan ng pananampalataya, ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili, at ang tibay ng iyong kalooban. Doon mo natutuklasan ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Doon mo nakikita kung sino ang mananatili sa iyo sa kabila ng lahat. At doon mo, mahal kong kaibigan, natututunan ang pinakamahalagang aral sa lahat, na ikaw ay sapat. Ikaw ay may sapat na lakas. Ikaw ay may sapat na pag-asa. At ikaw ay may kakayahang lampasan ang anumang hamon na ihaharap sa iyo ng buhay. Isipin mo ang isang uod na nagiging paru-paro. Sa loob ng kokoon, madalas natin itong makita bilang isang yugto ng pagkakakulong, ng dilim, ng matinding paghihirap. Ngunit sa totoo lang, sa loob ng kokoon, doon nangyayari ang pinakamalaking pagbabago. Doon nabubuo ang mga pakpak. Doon nagkakaroon ng bagong anyo ang uod. At kapag handa na ito, kapag nagawa na nito ang lahat ng hirap upang makalabas, lumilipad ito ng malaya, nagdadala ng kagandahan sa mundo. Ang iyong kasalukuyang kahirapan ay ang iyong kokoon. Sa loob nito, ikaw ay binabago. Ika'y binubuo. Ang iyong mga pakpak ay unti-unti nang lumalabas, at sa tamang panahon, ikaw ay lilipad, mas maganda at mas malakas kaysa kailanman. Pero paano nga ba natin babasahin ang mensaheng ito? Paano natin matutuklasan ang ginto sa gitna ng putik? Narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin. Una, kilalanin at tanggapin ang iyong nararamdaman. Huwag mong itago ang sakit, ang lungkot, ang galit. Pahintulutan mo ang iyong sarili na maramdaman ang mga emosyong iyon. Dahil sa pagtanggap ng iyong kasalukuyang kalagayan, doon nagsisimula ang paggaling. Hindi mo pwedeng ayusin ang isang bagay na hindi mo kinikilala. Kaya, huminga ka ng malalim at sabihin mo sa iyong sarili, okay lang na maramdaman ko ito. Pangalawa, magtanong ka. Hindi lang ang tanong na, bakit ako, kundi ang mas malalim na tanong na, ano ang itinuturo nito sa akin? Anong bahagi ng aking sarili ang kailangan kong palakasin? Anong direksyon ang ipinapahiwatig nito sa akin? Anong lumang paniniwala ang kailangan kong bitawan? Ang mga tanong na ito ay magbubukas ng mga pinto sa iyong isip at puso upang makita ang mga aral at direksyon na hindi mo pa napapansin. Sa bawat hamon may kaakibat na aral. Handa ka lang bang matuto? Pangatlo, hanapin ang mga biyaya sa gitna ng pagsubok. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, laging mayroong kahit isang maliit na bagay na maaari mong ipagpasalamat. Baka ang pagsubok na ito ay nagbigay sa iyo ng oras upang makasama ang iyong pamilya. Baka ito ay nagturo sa iyo ng bagong kakayahan. Baka ito ay nagpakita sa iyo ng tunay na pagmamahal ng iyong mga kaibigan. Kapag natuto kang magpasalamat sa mga maliliit na bagay, kahit sa gitna ng iyong pinakamalaking hirap, nagbabago ang iyong pananaw. Ang iyong puso ay nagiging mas bukas sa pagtanggap ng mas maraming biyaya.
Ang pagpapasalamat ay isang makapangyarihang tuol na nagbabago ng iyong enerhiya at lumilikha ng mas maraming positibong karanasan. At ngayon, kung nakikinig ka pa rin, nais kong sabihin sa iyo na ang iyong pagdating dito ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng mensaheng iyon. Ang iyong intuition ang nagdala sa iyo rito, at iyan ay isang senyales na handa ka ng tumanggap. Nais kong hilingin sa iyo na sa puntong ito ng ating paglalakbay, ipaalam mo sa akin sa comment section kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyong puso. Ang iyong pagbabahagi ay malaking tulong sa akin upang mas maunawaan ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagbabagong nilalaman para sa iyo at sa iba pa. Iyan ang paraan upang maging bahagi tayo ng isang mas malaking komunidad ng pag-asa at pagbabago. Balik tayo sa ating manggagawa ng ginto. Sa huli, nakakita siya ng ginto. Ngunit hindi lang iyon ang kanyang natuklasan. Natuklasan din niya ang sarili niyang tibay, ang kanyang pagiging matyaga, at ang kanyang matinding pananampalataya na mayroong ginto doon, kahit na hindi niya ito nakita sa loob ng mahabang panahon. Ang kwento niya ay paalala na ang ating mga pagsubok ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ating mawawala o kung ano ang ating danasin. Ito ay tungkol sa kung sino tayo magiging pagkatapos ng lahat. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng ating tunay na ginto sa loob. Ang iyong kasalukuyang kahirapan ay may isa pang mahalagang mensahe, ikaw ay hindi nag-iisa. Madalas nating nararamdaman na tayo lang ang naghihirap, na tayo lang ang nakakaranas ng ganitong uri ng sakit. Ngunit tandaan mo, lahat tayo, sa iba't ibang paraan, ay dumadaan sa ating mga pagsubok. Ang pagkakaiba ay kung paano natin ito hinaharap. At ngayon, ako ay naririto bilang iyong kaibigan at gabay upang ipaalala sa iyo na mayroong pag-asa. Mayroong solusyon. At mayroong mas magandang bukas na naghihintay para sa iyo. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Hindi ka niya pababayaan. Nabanggit ko kanina ang tungkol sa mga aral mula sa banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos ay puno ng mga mensahe ng pag-asa at kalakasan sa gitna ng mga pagsubok. Sa Jeremias 20:11, sinasabi, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na aking inihanda para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan ka ng kinabukasan at pag-asa. Ito ay isang napakakapangyarihang paalala na ang Diyos ay may plano para sa iyo. Hindi iyon plano para sa kasamaan, kundi para sa iyong kapayapaan at isang pag-asa sa kinabukasan. Ang iyong mga pagsubok ngayon ay hindi sumasalungat sa planong iyon. Sa katunayan, ito ay bahagi ng planong iyon upang ihanda ka para sa kung ano ang darating. Sa Filipos 4:13, sinasabi, ang lahat ng bagay ay kaya kong gawin sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ito ay isang deklarasyon ng kapangyarihan na nasa loob mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Ano man ang iyong pinagdadaanan, gaano man kahirap, mayroong lakas na naghihintay na iyong gamitin. Hindi ay mahihina. Ang iyong lakas ay hindi nakasalalay sa iyong sarili lamang, kundi sa Diyos na kasama mo. Kaya huwag kang matakot. Lumaban ka. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. At sa Isaias 40:31, sinasabi, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas, sila'y lilipad na may mga pakpak na gaya ng mga agila, sila'y tatakbo at hindi manghihina, sila'y lalakad at hindi mapapagod. Ang paghihintay sa Diyos ay hindi pagiging pasibo. Ito ay pagtitiwala, pagtitiyaga, at pagpapanatili ng pananampalataya kahit na hindi mo pa nakikita ang liwanag. At kapag ginawa mo iyan, bibigyan ka niya ng bagong lakas, ng kakayahang lumipad, upang lampasan ang anumang sitwasyon. Ang iyong mga problema ay magiging tulay, hindi hadlang. Ang iyong mga pagsubok ay hindi sumpa, ito ay paghuhubog. Ito ay parang isang alahas na nililinis at pinapakinis upang mas lumabas ang kinang nito. Ang kirot ay pansamantala, ngunit ang karunungan at lakas na iyong makukuha mula dito ay mananatili magpakailanman.
Kaya't huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang pinakamaganda sa iyo ay hindi inailalabas. Ang iyong potensyal ay napakalaki, mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Ikaw ay ginawa para sa isang pambihirang bagay. Ang iyong kwento ay hindi dito nagwawakas. Ito ay nagsisimula pa lamang. Tandaan mo, ang bawat hamon ay isang pagkakataon para sa isang miracle. Ang bawat hadlang ay isang pagkakataon para sa isang testimonya. Ang bawat pagkalugmok ay isang pagkakataon para sa isang mas matinding pagbangon. Kaya't ano ang pipiliin mo ngayon? Ang manatili sa dilim at magtanong, o ang magsimulang hanapin ang lihim na mensahe, ang ginto, ang mga aral, ang pag-asa, at ang lakas na naghihintay sa iyo sa likod ng iyong mga paghihirap. Ang pagpili ay nasa iyo. At alam kong, sa iyong puso, pipiliin mo ang pag-asa at ang pagbabago. Nais kong tapusin ang mensaheng ito sa isang panalangin. Isang panalangin para sa iyo, para sa iyong puso, para sa iyong kaluluwa, at para sa iyong kinabukasan. Mahabagin at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayong araw na ito na may bukas na puso at kaluluwa. Nagpapasalamat po kami sa iyong walang hanggang pag-ibig, sa iyong paggabay, at sa iyong mga pangako na hindi kailanman nagbabago. Salamat po sa bawat tao na nakikinig sa mensaheng ito ngayon, sapagkat alam po naming ikaw ang nagdala sa kanila dito. Sa mga sandaling ito, hinihiling po namin na iyong pagpalain ang bawat isa na dumadaan sa kanilang sariling mga pagsubok at kahirapan. Alam po naming ikaw ang aming kanlungan at lakas, isang handang tulong sa panahon ng kagipitan. Marahil ay nakakaramdam sila ng sakit, kalungkutan o pagkalito. Kung saan man sila nasasaktan, Panginoon, dalhin mo ang iyong paggaling. Kung saan man sila naguguluhan, dalhin mo ang iyong kaliwanagan. Kung saan man sila nawawala ng pag-asa, dalhin mo ang iyong bagong pag-asa. Hinihiling po namin na iyong ibunyag ang iyong lihim na mensahe sa likod ng kanilang mga pinagdadaanan. Tulungan mo po silang makita ang aral, ang paglago, at ang kapangyarihan na iyong inihanda para sa kanila sa bawat hamon. Ipaalala mo po sa kanila, Panginoon, na hindi sila nag-iisa. Ika'y kasama nila sa bawat hakbang, tinutulungan sila at pinapalakas. Pagpalain mo po ang kanilang isip ng kapayapaan, ang kanilang puso ng pagmamahal, at ang kanilang kaluluwa ng pananampalataya. Bigyan mo po sila ng tapang na harapin ang bukas, at ng karunungan upang gumawa ng mga desisyon na naayon sa iyong kalooban. Naway makita nila ang iyong kamay na gumagabay sa kanilang buhay, at maramdaman ang iyong presensya na nagbibigay ng kapanatagan. Idineklara po namin na ang bawat pagsubok ay magiging tulay tungo sa iyong dakilang layunin para sa kanila. Idineklara po namin na sila ay lalabas mula sa kanilang kokoon bilang isang magandang paru-paro, mas malakas, mas matalino, at mas may pag-asa. Pinoprotektahan mo po sila sa bawat kapahamakan at pinupuno mo po sila ng iyong biyaya at pagpapala. Lahat po ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mahal kong kaibigan, tandaan mo ito, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay ginawa para sa isang dakilang layunin. Huwag mong hayaang tukuyin ng iyong mga pagsubok kung sino ka. Hayaan mong tukuyin ito kung sino ka magiging. Kung naramdaman mo ang bisa ng mensaheng ito sa iyong buhay, gusto kong mag-iwan ka ng i-amen sa comment section. Ibahagi mo rin ang video na ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na sa tingin mo ay nangangailangan din ng mensaheng ito ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga video na makakatulong sa iyong paglalakbay. Mayroon akong susunod na mensahe na lalong magpapalalim sa iyong pangunawa tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya sa gitna ng pagdududa at ayaw kong mapalampas mo iyon. Hanggang sa susunod, manatiling matatag, manatiling may pag-asa, at tandaan, ang iyong kinabukasan ay puno ng walang katapusang posibilidad. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga kamangha-mangha sa iyong buhay. Mag-ingat ka.